Sigurado ka bang hindi magagalit sa'yo si Monique? Dahil iniwan mo siyang mag-isa doon. Hindi mo ba na-appreciate yung ginawa niyang sorpresa para sa birthday mo? She surprised you. Paano kung magtampo sa'yo yon? Sunod-sunod na tanong ni Emerald. Upang alisin ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa rin kasi mawala sa isip niyang ginawa ni Frederick sa loob kung saan hinalikan siya nito sa harap ng maraming tao. Nakaalis na sila sa lugar kung saan sinurpresa ni Monique si Frederick. Pero kahit na hanggang ngayon, kahit nasa kotse na sila pabalik sa mansyon, ay hindi pa rin maipinta ang mukha ng lalaki. Hindi ko kasalanan yon, Emerald. Sinira niyang pagkakataon na binigay sa atin ni Lola Andrea. Kapag malaman yun ng matanda, isigurado kong magtatampo yun sa akin. Nangingiting hinawakan ni Emerald ang kamay ni Frederick. Saka mahina yung pinisil. Let's watch the movie another time, Frederick. Nakahinto ang sasakyan dahil red light kaya naman sinamantala to ni Frederick at lumingon sa kanya. Galit ka ba dahil hindi natuloy ang movie? O dahil gusto mo ng halik ko? Nakakaloko tong humisi. Biglang binitawan ni Emerald ang kamay ng lalaki. Saka ito tinalikuran at humarap sa labas ng bintana upang itagong pamumula ng muka. Tama ito na gusto niyang bumalik sa panonood ng pelikula. Pero tama rin ito na gusto pa niya ng halik nito kaso hindi niya yon kayang sabihin dito. Tulog ng dalawang matanda na makabalik sila sa mansyon. Agad silang dumiretso sa kwarto at bago pumasok sa banyo si Emerald, inilingon niya na muna si Frederick. Frederick, pasensya ka na kung hindi kita nabati sa kaarawan mo. Ngayon ko lang din nalaman. Yumuko siya dahil nahihiya siya. Kahit kasi siya ang asawa, hindi niya alam ang kaarawan ni Frederick at nalaman pa niya ito mula sa ibang tao. Happy birthday, bati niya. Malamlam ang mga matang tumingin sa kanya si Frederick. Sa dinami-dami ng taong bumati sa kanya kanina, ay walang ibang nakapagbigay ng saya kung hindi si Emerald lang. Thank you. Lumapit siya sa asawa at inantay ang kamay sa hamba ng pinto ng banyo habang matiim na nakatingin dito. Nasaan ang regalo ko? Kitang-kita ni Frederick kung paano namula ang mukha ni Emerald. Dahil sa sinabi niya, marahil ay naalala nitong ginawa niyang paghalik kanina. Napakamot ng bigla sa ulo tumalikod sa kanya para itagong pamumula ng mukha. Ngayon ko lang din nalaman na kaarawan mo kaya hindi ako nakapaghanda ng ireregalo ko sa'yo. Pwede bang ibigay ko sa'yo bukas? But tomorrow is not my birthday. Tudyo niya. Umakbang siya hanggang sa halos lumikit ang dibdib niya sa likuran ni Emerald. Biglang humarap sa kanya si Emerald at nagulat pa to na makita kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Kung hindi niya ito nahawakan sa bewang ay baka napatumba na ito sa loob ng banyo. Pero wala akong nihandang regalo. It's okay. This one will do. Hinigit niyang katawan nito at hinawakan isang kamay ang baba nito. Saka walang sabi-sabing sinakop ang labi nito. Hindi nakahuma si Emerald at nalalaki ang mga matang nakatitig kay Frederick. Pero hindi siya nag-struggle bagkus ay binuka niyang labi para salubungin ang halik nito. Sa buong buhay ni Emerald ay walang ibang lalaking humalik sa kanya kung hindi si Frederick lamang. Nung nasa college siya, nakatikim lamang siya ng halik sa pisngi mula kay Pete. Pero kahit na kailan, hindi niya yun aaminin kay Frederick. Ang buong akala ni Emerald ay hihinto ng asawa pero hindi. Binuhat siya nito at inupo sa sink sa loob ng banyo. Saka ibinuka ang kanyang hita at tumayo ito sa gitna habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Langhap niyang alak sa hininga ni Frederick at pati siya'y nalalasing. Lalo na sa nakakatakam nitong halik, agad na nakaramdam ng nerbiyos si Emerald. Ito ba ang regalo na gusto ni Frederick? Even if she wanted to, parang hindi pa handang katawan niya. Frederick, Emerald, hinihingal na anas ng lalaki. I want you. Nakagat ni Emerald ang labi ha. Ang dibdib ay patuloy sa malakas na pagkabog. Simula ng unang gabing pagninig nila ni Frederick kung saan pareho silang lasing ay ngayon lang siya ulit na hawakan ng asawa. Hindi sumagot si Emerald. Gusto man niyang pigilan ng asawa, ayaw namang sumunod ng katawan niya. Lalo pat nagsimula na ring uminit ang pakiramdam niya. Frederick could see Emerald's shocked face in the mirror's reflection. Hindi lang yon, may luwang tumulo sa mata nito. Emerald, masuyong tanong niya tinaplos to sa braso. Ilang segundong hindi nakasagot si Emerald na tila ba hinahanap ang boses. It hurts. Nakagat ni Frederick ang labi. I will go slow, okay? Nang tumango si Emerald, saka lang din siya nagumpisang gumalaw. Kung hindi lang soundproof ang kwarto nila. Pati kapitbahay ay maririnig kung ano ang ginagawa nila. Kinabukasan tanghali na nang magising si Emerald.
Wala siyang idea kung anong oras siya nakatulog dahil halos ayaw siyang pagpahingahin ni Frederick. Nang maalalang nangyari kagad na namula ang mukha niya, sa wakas si matatawag niya ng sarili na asawa ni Frederick dahil siya nangyari sa kanila. Uminit siya ng katawan at takmang bababa sa kama nang biglang tumunog ang phone niya. Sa pag-aakalang si Frederick yon, hindi niya natinignan ng caller ID at basta niya na lang yun na sinagot. Hello? Namamaos ang boses na sagot niya at halatang bagong gising. Hello, is this Emerald? Pasensya na kung naistorbo kita sa tulog mo pero gusto ko lang tanungin kung interesado ka ba na maging artista. Dahil bagong gising hindi kagad rumihistro sa isip ni Emerald ang narinig. It took her 3 seconds before she understood something. What? Dahil hindi sa makapaniwala si Emerald sa narinig ay pinati niyang tawag upang tawagan si Frederick at kumpormahin kung nagsasabi ng totoo ang kausap. Hindi siya makapaniwala na isang sikat at kilalang direktor ay kinontak mismo siya upang bigyan ng pagkakataon na maging artista. Walang idea si Emerald sa pag-acting at alam niya sa sarili na hindi siya magaling pero bakit nagkaroon ng interest ang direktor sa kanya. Paano ito nalaman kung saan siya nito nakita? Frederick, totoo kaya to? Kilala mo ba kung sino siya? Si Director Yolan. Agad na tanong ni Emerald na sagutin ni Frederick ang tawag niya. Sinabi niya ditong pangalan ng direktor at kung anong sadya sa kanya. Mahinang natawa ang narinig niya mula sa asawa na ikinangat na isa niyang kilay. Pinagtatawanan ba siya nito dahil hindi ito naniniwala sa sinasabi niya? Are you making fun of me, ha, Frederick? May inis sa boses na tanong niya. Ilang segundo niya itong hinintay na magsalita pero nainip lang siya at muntikan niya ng patayin ng tawag saka ito nagsalita. I'm sorry, Emerald. May ginagawa lang ako pero hindi kita pinagtatawanan. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na may potential ka na maging isang artista? Tingnan mo, isang sikat na direktor ang nakapansin sa husay mo. Nakapansin? Saan niya naman nakitang pagmumukha ko? Hindi pa naman ako nagkakaroon ng project at nabigyan ng pagkakataon na umacting. Yun ang labis kong pinagtataka, Frederick. Paano kung isa itong malaking scam? Trabaho lang ang hanap ko, Frederick. Ayoko nang maloko. Nanulis ang nguso ni Emerald dahil siya naisip kapag nagkataon ay mahirapan na naman siya na makahanap ng trabaho. Emerald, nakalimutan mo na ba na meron kang ginawang commercial sa Vargas Ads? Dahil lang ginawa mo isang video na yon, ay nakita na kagad ni Director Yolan kung gaano kakahusay na mag-acting. Talaga ba? Isang beses lang niya ako nakita na umacting. Nagagalingan na siya kaagad sa akin? Hindi naman ako marunong umarte, katwiran ulit ni Emerald. Muling napatawa si Frederick sa sinabi niya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo, ha, Emerald? Magaling ka. Hindi lang ang direktor ang naniniwala sa potensyal mo. Ako rin. At sigurado ako, may iba pang mga taong makakapansin sa galing mo. So bakit hindi mo subukan? Hanggang sa sumapit ang gabi at makauwi si Frederick ay magulo pa rin ang isip ni Emerald. Kasi hindi niya alam kung tatanggapin ang alok ng direktor o hindi. Kahit pa sinabi nito ni Frederick na may potensyal siya, hindi siya naniniwala sa sarili niya. Ang paniniwala niya hindi siya marunong at wala siyang kakayahang maging sikat na artista. Napag-isipan mo na ba? Nakapag-desisyon ka na ba kung anong gusto mo, Emerald? Agad na tumango si Emerald na marinig ang tanong ni Frederick. Nasa kwarto ni sila at naghahanda ng matulog ng tanungin niya ito. Susubukan ko, Frederick, pero hindi ako nangangako na magagawa ko at may bibigay ang expectation ng direktor sa akin. Paano kung hindi ako qualified sa taste niya? Paano kung kahit na anong gawin niya at pagtuturo sa akin ay hindi yun gagana at hindi ko maaabot ang ekspektasyon niya? Pinisil ni Frederick ang magkabilang pisngi niya saka itong ngumiti. Silly girl, kilala ko si Director Yolan. Kapag may natipuhan yung taong may potensyal, sigurado akong hindi yun papayag na hindi makuha. Kaya sigurado ako na hindi ka nun bibiguin. Kaya naman kinaumagahan ay maagang naghanda si Emerald para pumunta sa opisina ng direktor. Wala ng kanyang asawa na magising siya at hindi na rin niya ito nadatnan sa dining area. Mukhang alam na rin ni Lola Andrea at Lolo Dionisio tungkol sa pakipag-usap niya sa direktor. Kaya nang magpaalam siya, hinayaan siya ng mga to at pinahatid pa siya sa family driver. Kahit na traffic hindi na late sa appointment niya si Emerald dahil maaga siyang umalis. Nang makarating siya sa building kung nasaan ang opisina ng direktor, ay kagad siyang pinapasok. Mukhang in-expect na ng mga to ang pagdating niya. Miss Emerald, kanina pa po naghihintay ang Direktor Yolan sa inyo. Pwede na po kayong pumasok. Tinanguan ni Emerald ang sekretarya ng direktor na nasa labas ng opisina at mga hakbang, pero napigilan siya ng isang boses na nagmula sa kakabukas pa lang na elevator. Emerald, bakit ka nandito?
Anong pakay mo sa opisina ng direktor? Nang lingunin ni Emerald kung sinong tumawag sa kanya ay napaangat ang isang kilay niya nang makita si Monique. Alam ng isang aktres ang dalag at hindi na nakapagtataka kung bakit ito nandito pero siya. Nung isang gabi pa lang ay hindi na magandang trato sa kanya ni Monique kaya ngayon ay hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na muli na naman siya nitong mamatahin. Binigyan niya ng kakaibang ngiti si Monique saka tumayo sa gitna ng pinto upang harangan itong makapasok. Alam ko kung anong purpose mo at bakit ka nandito. But I'm sorry to burst your bubbles, Monique. Nandito ako dahil meron akong appointment kay Director Yolan. Tama ang hinala ni Emerald. Interesado rin si Monique sa pagiging lead actress ng pelikulang gagawin ni Director Yolan. Nang tignan niya ito, hindi may pintang mukha nito habang nanggagalaiting nakatingin sa kanya. Anong sinabi mo? Narito ka para kausapin sa direktor? Nakapamewang na tanong nito. Halatang halata sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Oo, bakit naman hindi? Sawa na si Emerald na lagi na lang siyang tinatrato na hindi maganda. Mula kay Sandra, sa kanyang ina at sa ama, at ngayon ay kay Monique. Lagi na lang siyang inaapi ng mga to. Ngayon na meron siyang Frederick at Lola Andrea na sumusuporta sa kanya, ay lumalakas ng loob niyang lumaban. Ngayon pa lang ay hindi niya nahayaan ng mga ito na apihin siya. Kung gusto niyang mabuhay ng komportable, kailangan niya lakasan ng loob niya at lumaban. Hindi niya na hinayaang makapagsalita pa si Monique at tinalikuran ito na may nakakalokong ngiti sa labi. Dere-derecho taas ang noong pumasok siya sa loob ng opisina. Naiwan ng hindi may pintang mukha ni Monique sa labas. Nagpumilit itong pumasok pero hindi ito pinayagan ng sekretarya. Alam ni Monique sa sarili niya na kapag may bisitang direktor ay hindi ito nagpapapasok ng ibang tao. Wala siyang nagawa kundi magpapadyak sa inis at hinintay na matapos ang pakikipag-usap ni Emerald kay Direktor Yolan. Samantalang na makapasok si Emerald sa loob ay ganun na lang ang gulat niya. Nang makita si Manson sa loob, agad na nangunot ang kanyang noo. Bakit ito nandito? No, ang tamang tanong, kaya ba ito nandito dahil alam nito nandito rin si Monique at kakausapin ng direktor? Tutulungan ba nito si Monique na makuha ang role kay Director Yolan? May kung anong pait na naramdaman si Emerald dahil sa isiping yon, bigla siyang nakaramdam ng pagkainis kaya naman hindi niya pinansin ang asawa at dumiretso sa direktor at kagad tong binati. Director Yolan, magandang araw po. Natutuwa po ako makita kayo. Salamat po sa imbitasyon. Binuwestro ng direktor na umupo siya sa upuan na nasa harap nito pero dahil katabi yun ni Frederick ay hindi siya sumunod. Bagkusay mo po siya sa pang-isang sofang nasa tagiliran ng direktor. Napag-isipan mo na bang alok ko sa'yo, iha? Sinisigurado ko na hindi ka mabibigo. Matagal ko nang pinag-isipan ng pelikulang ito at nang makita kong commercial na ginawa mo, ay kagad kong naisip na bagay ka maging bida dito. Kaya sana'y huwag ka kaagad tumanggi dahil alam ko, this role really suits you. Nakagat ni Emerald ang pangibabang labi sa kamahigpit na napakapit sa armrest ng sofa. Pero Director, paano po kung hindi ako marunong umacting? Paano po kung hindi ko maibibigay yung expectations nyo sa akin? Gusto ko hong subukan, but this is my first time doing a film. This is my first time acting and I really don't have experience. Ayaw ko po na pagtatawanan kayo ng iba dahil sa kapalpakan nyo sa akin. Malakas na napatawang direktor sa sinabi niya. Tumayo ito't naglakad-lakad sa harapan nila ni Frederick. Tama nga ang asawa mo. Pinagdududahan mong sarili mong kakayahan. Sa tingin mo ba, kukunin pa kita kung hindi ko nagustuhan ang performance mo? Kaunting segundo lang nakita ko sa commercial na ginawa mo. Pero nakakasiguro ako na magaling ka, na malaki ang potensyal mo para mapabilang sa mga sikat na artista. Hindi kagad nakasagot si Emerald at napahawak ng mahigpit sa armrest ng sofa. Dumako ang kanyang tingin sa asawa pero kagad niya ring iniwas yon dahil matiim itong na nakatitig sa kanya. Marahil iniisip nito kung bakit hindi niya ito pinapansin simula nung pumasok siya sa loob. Pero Direktor, ngayon pa lang isinasabi ko na po sa inyo, wala pa po akong experience sa pag-acting. Paano po kung hindi magustuhan ng mga viewers ang ginagawa ko? Hindi magugustuhan ng masang acting ko. Lugo ang balikat ni Emerald habang nagsasalita. Kitang-kita sa pangmumukha niyang pagkawala ng tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito, si Frederick ang nagsalita. Huwag mo siyang alalahanin, Director Yolan. Ako mismo magpapatunay sa inyo na magaling ang asawa ko. Biglang nagtaas ng mukha si Emerald na pamatang tumingin kay Frederick. Tama ba siya nang narinig? Pinagtatanggol siya ni Frederick sa harap ni Director Yolan. Frederick, nakatingin lang siya sa asawa at nagapuhap na sasabihin. Ngunit kahit na nakabuka ng bibig niya, ay walang salitang lumabas. Malakas na napatawa sa Direktor Yolan at tinapik sa balikat si Frederick. Huwag kang mag-alala, iho.
May tiwala ko sa'yo. Ikaw ba naman mismo nag-endorse sa asawa mo? Sino ba ako para tumanggi? Pero Direktor, sinubukang sumabad ni Emerald pero hindi siya binigyan ng dalawang lalaki ng pagkakataon na makapagsalita. Sa sandaling ito ay tumayo si Frederick at umupo sa armrest ng sofa. Saka siya'y nakbayan. May babalang ngiti nito habang nakatungo sa kanya. You can stop now, Emerald. Sa Direktor Yolan na mismo nagdesisyon. May tiwala siya sa iyo sa kakayahan mo. Tanggapin mo ng alok niya nang walang maraming salita. Hindi ba't gusto mo ng trabaho? Eto na yon, trabaho nang lumalapit sa iyo. Pinisil nitong balikat niya at napapitlag si Emerald dahil masakit yon. Huwag kang mag-alala, kapag may hindi ka alam ay tuturuan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Tamang asawa mo, Iha. Kapag may hindi ka alam at nahihirapan ka kung paano i-act out ang isang eksena, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Nakahanda akong turuan ka, tulungan kung ano man ang nais mong improve. Dahil silang dalawa na mismo, sina Frederick at Director Yola na nagpursige sa kanya, wala nang nagawa si Emerald kung hindi ang umuo. Tinanggap niyang alok ng direktor ang maging lead role ng action drama na gagawin nito. Kahit na may kaba, kahit na nag-aalinlangan ay nilakasan ni Emerald ang loob at pumirma ng kontrata. Pagkalabas niya ng opisina ay naroon pa rin si Monique. Naghihintay ito at mukhang gustong-gusto rin ito na kausapin ng direktor sa loob. Pero ang direktor nga ba ang gusto nitong kausapin? O kasama na rin si Frederick? Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis pero hindi niya nakaya ang asawa at naunang bumaba. Tutal, hindi naman sila magkasamang pumunta dito. Isa pa, kumakalam ng sikmura niya at nagugutom na siya. Sa elevator kagad siyang pinadala ng mensahe ng family driver upang sunduin siya. Why did you leave me alone? Ang baritonong boses ng asawa na may kasamang galit ang nagpalingon kay Emerald habang naghihintay siya sa pick-up area sa lobby ng building. Nagulat siya nang makitang hindi maipinta ang mukha nito habang matalim na nakatingin sa kanya. Hindi ba at nandoon ang kaibigan mo? Hindi mo ba siya kausapin at tutulungan para makuha niya ang role na gusto niya? Dahil sa sinabi niya, itila nakuha na ni Frederick ang dahilan kung bakit siya mabilis na umalis. Ngumititot kagad na nawalang inis sa mukha at napalitan niya ng kasiyahan. You mean to say, tutulungan ko si Monique para makuha ang lead role? Anong akala mo sa akin ha? Bakit ko gagawin yon? That role has already been given to you, Emerald. Bakit tutulungan ko pa siya na mapupunta yun sa kanya? Si Emerald naman ngayon ang napuno ng pagtataka. Hindi ba't yun ang ipinunta mo dito? Ang tulungan ng kaibigan mo para kausapin ng direktor. Bigla siyang inakbayan ni Frederick at kinabig palapit sa katawan nito. Pero nagkataon na dumating ng sasakyan ng minamaneho ng family driver. Giniya siya nito tinulungang makasakay bago to pumasok at kinuhang kamay niya sa kamahigpit na hinawakan. Emerald, where did you get the idea na tutulungan ko si Monique para makuhang lead role kay Director Yolan? Narinig mo naman at nakita ko anong ginawa ko doon sa loob, hindi ba? I was there to help you. Not for someone else. Nabigla si Emerald sa narinig. Hindi siya makapagsalita. So she was wrong all this while. Siya ang pinunta ni Frederick at hindi si Monique. She felt ashamed all of a sudden. Saan nga ba niya nakuha ang idea na si Monique ang tutulungan ni Frederick at hindi siya? Kaya nga tanging ginawa niya ay tumingin sa labas ng bintana. The air inside the car became awkward. But a gurgling sound coming from Emerald's stomach broke the silence. Go to Chantria Aerial Manor. We're going to have our lunch there. Agad na tumalimang driver sa utos ni Frederick. Ilang minuto pang lumipas ay nakarating na sila sa Manor para mananghalian. Ngunit sino mag-aakala sa pagdating nila doon ay makakasalumuha muli nila si Monique.